And hello guys and welcome back to my YouTube channel mga kapatid. Welcome back sa One Talk PH mga kababayan. So ito na mga kapatid. Ito nga pong si Congressman o Representative Ronaldo Puno mga kapatid ay binulgar po ang kapalpakan ng Senado sa ilalim ng leadership ni Chis Escudero. Kasi nga mga kababayan, meron pong malaking kababalaghan mga kapatid ang nangyari sa pagitan ng budget ng PhilHealth at ng DPWH. Eto mga kapatid, pakinggan po natin itong kanyang mga sinabi dito. Pero bago ang lahat mga kababayan, huwag niyo po sanang kalimutan na i-like ang ating video para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. So ito guys, panoorin muna natin to at bigyan po natin ng ating personal na opinion at reaction. Opo, sir. Another topic po. Meron pong statement ngayon si Vice President Duterte. Ang sabi po niya, ilabas din siguro nila yung travels ng mga members ng House of Representatives bago sila magtuturo ng mga tao na constant travel. As Deputy Speaker po, how will you reply to that statement? Agree ako. Lahat tayo. Maglabasan tayo ng travel. May dalawang klaseng travel, official travel at personal travel. Yung personal travel, hindi binabayaran ng gobyerno. Official travel, binabayaran ng gobyerno. Personal travel, nandyan sa leave mo. Diba? Sa personal na oras mo. Kasi siyempre, lahat tayo, may katungkulan tayong may oras na nandyan sa opisina. May official, may personal travel. Labas natin. Official travel, labas. Kung gusto nila, pati personal. Ako, payag ako. Dapat din siguro mga kapatid, ito din si Pulong. Maglabas din ng kanyang official travel or travel history mga kababayan. Kasi nga alam naman natin mga kapatid na itong magkapatid na Duterte na ito ay panay gala po dyan sa dahig. Nako mga kababayan, sa tingin ko kung magkakalabasan man ng travel history mga kapatid ay tatamaan din dito itong si Pulong Duterte. Tuloy! Pero wala naman sigurong natatakot yan. Dito sa Congress. Dito naman lahat, nakikita nyo. So, kung meron man nagbabiyahe, yun, sasabihin ko lang, sige, labas natin lahat. Official travel, labas natin lahat. Tapos, ihambing natin yun sa actual travel. Ako? Kasi kung yung ito official travel, ito lang, ang personal travel mo, ganun kalaki, ginawa ba yan on your own time or yung sa oras na binabayaran ka na sweldo? Diba? Gawan lang natin ng forma, papirmahin natin at ako, mauna ako, magpapail ako. Nako, matatamaan dito si Pulong mga kapatid sa hamon ni Sara Duterte. Di ba? Ito kasing si Sara mga kababayan, hindi po siya nag-iisip, bago siya magsalita. Hindi man lang niya inisip mga kababayan na baka pati yung kapatid niya tatamaan dito. Or baka alam naman ni Sara mga kababayan na pati yung kapatid niya abusado din. Kanya nga lang nagbubulag-bulagan siya dahil isa lang naman si Pulong mga kapatid versus dito sa majority ng mga congressman na kung saan mga kababayan suportado po ang administrasyon ni PBBM. Kaya okay lang na madamay si Pulong dahil nag-iisa lang naman yan Ang kumbaga mga kapatid, ang target talaga ni Sara dito is yung majority ng mga congressman na ngayon ay kinakalaban itong kanilang pamilya. Nako mga kababayan, pero ganun pa man mga kapatid, kahit nag-iisa yan si Pulong, dapat imbestigahan din. Diba? Kasi nga mga kapatid, hindi porket hindi porket anak siya ng dating presidente ay pwede na siyang pwede na niyang gawin itong mga gusto niyang gawin mga kababayan, kahit trabaho niya pinapabayaan. Diba? Hindi niya pa nga napapaliwanag sa atin mga kapatid kung saan niya nilagay yung 51 billion. Tapos ngayon, panay travel din mga kababayan, itong si Pulong Duterte. Tuloy! Sir, sorry. What do you mean by magfa-file po kayo? Ng travels nyo? Hindi, labasan kami ng dokumento kung sino anong travel namin. Opo, maganda sir. yan. Payag ako. Okay, sir. Sir, last na po, ito ibang topic na naman po ulit. Ito. I know that you weren't part of the 19th Congress, but kina-question po kasi ni Senator Lacson kung bakit pinayagan po ng Senate and ng House yung realignment ng 74 billion pesos na PhilHealth subsidy in the 2025 GAA. Ang sabi po ni Senator,
that is illegal kasi yung GAA in effect amended a special law which was the sin tax law. As Deputy Speaker po, ano po kaya yung gagawin ng House leadership ngayon para mabantayan yung mga ganitong realignments po? Okay, I agree 100% with Senator Lacson sa sinabi niya. Talagang mali yung nangyaring yun. Ang akin lang talaga, siguro dahil dito, nandiyan na tayo sa budget season din, kahit na 2025 budget yan, kami sa partido namin, nagkasundo kami na hindi namin uumpisahan ang pagsuri ng 26 budget hanggat hindi namin naliliwanagan, hindi kami naliliwanagan sa lahat ng misteryong nangyari sa 2025 budget. Okay. Ito ang hindi naaalala ng tao. Ang House gumawa ng panukalang budget. Pakinggan nyo to, ha? Nag-approve ang House of Representatives ng budget. Ngayon, sa budget na yon, kung titignan ninyo, nandyan lang naman, public document, pwede nyo kunin sa secretariat. Hindi nawala yung PhilHealth budget. Okay. Intact sa version ng House. Hindi nabawasan yung Department of Education budget. Intact. In fact, mataas. Ang nabawasan dito sa House, yung Public Works budget. Okay? Tignan niyo yan. Yan ang pinadala sa Senado. Ngayon, ang finally lumabas, natanggal yung PhilHealth Trust Fund, nabawasan yung Department of Education, nadagdagan ang Public Works budget. Ngayon, gusto namin malaman, sinong nagpalit nun? Paano nangyari yun? Sino talaga ang nagtanggal? Paano natanggal yung PhilHealth budget? Kasi alam ko, hindi dito sa House of Representatives yun. Dahil ang pinadala namin sa kanila, buo pa yun. O, Cheese, sino ba ang nagpalit sa budget na yan? Oh, patay ka dito, Cheese. Di ba? Ikaw ang Senate President. Kaya ngayon, obligado kang sagutin itong tanong ni Ronaldo Puno. Oh, kasi ayon kay Ronaldo Puno, no, noong nagsagawan ng tawag nito ng budget patungkol dito sa DPWA, sa Public Works, sa PhilHealth at sa Department of Education, no? Itong Department of Education at PhilHealth ay hindi po nila tinapyasan yung budget nito. Pero itong Public Works, ito po yung tinapyasan nila, mga kababayan, no, ng budget. Pagdating sa Senado, mga kabatid, nabaliktad po. Nako, ito na ang sinasabi ko. Ang tanong ni Puno dito, sino ang nagtapyas sa budget ng PhilHealth at ng tawag dito Department of Education, na kung saan nilagay po, no, yung mga tinapyas na budget sa dalawang ahensya na yan, nilagay po, mga kababayan, sa Public Works. Ngayon, paano yan, Cheese? Oh, kasi according sa record ng House, kumpleto, may budget ang PhilHealth, no, at ang Department of Education. Pero bakit nung dumating na sa Senado, nagbago yung bersyon? Patay ka dyan, Escudero. Nako, tuloy. Sino yung bumawas sa Department of Education budget, sa DepEd? Oh. Kasi pag alis dito sa House nun, kompleto pa yon, mataas pa yon. Kami yung nagbawas ng DPWH budget, sino ang nagdagdag ngayon yan? Alam ko, hindi nadagdag yan dito dahil pagdating dun sa Senado, bawas yun. Okay? Bukod doon, aalamin na rin natin siguro, ito na rin na kaya gusto namin tumulong din sa ating Pangulo na talagang sinisiyasat niya ng mabuti ito. At gusto rin natin lahat malaman ito. Sino ba ang nakinabang dito sa pagpalit lahat nito? Nako. Cheese Escudero, sino ang nakinabang? Diba? Ang galing-galing yung mamuna sa House of the Representatives na di umano corrupt. No, kurap ang House of the Representatives. Pero mga kababayan, kung sisiyasatin natin ang record, wala naman pala, hindi naman pala tinapyasan ang budget ng PhilHealth at ng Department of Education. Pero mga kabatid, pagdating sa Senado, nagbago ang lahat. Oh.
Tandaan nyo mga kababayan na majority po sa mga senador mga kapatid no, na nandyan ngayon sa Senado ay mga tuta din po ni Sara Duterte. Mga kababayan, kaya pala ang lakas ng loob nitong mga senador na ito na kampihan si Escudero. Kasi mga kababayan, tiba-tiba din pala. Kasi mga kapatid, hindi naman sa nagbibintang tayo, pero according kay Puno, kompleto May budget yung dalawang ahensya na yan Pero pagdating mga kababayan sa Senado, na kung saan si Escudero ang Senate President, mga kapatid, bigla pong nagkaroon ng magic. Black magic mga kababayan ang ginamit. To the point mga kapatid na yung mga proyekto dapat ng Presidente Marcos ay nawalan din ng budget mga kababayan. Sino pa ba mga kapatid sa tingin nyo ang nagsabotahe no, sa 2025 national budget? Unang-una, sino ba ang Senate President ngayon? Diba? Patay ka dito, Cheese. Dapat mong sagutin yan. Anong ginawa mo no, sa budget ng PhilHealth at ng Department of Education? Bakit napunta lahat yan ngayon sa DPWH? Tapos itong mga hunghang na mga supporters ni Tatay Diggs nyo mga kababayan, no, sigaw ng sigaw na ibalik ang budget ng PhilHealth. Diba? Yan naman pala mga kababayan, ito naman palang tuta ni Diggs, ni Sara, na si Escudero ang may dahilan. Sino ba ang Senate President? Diba si Escudero? So si Escudero mga kababayan, ang dapat sisihin dyan. Niluto nila mga kapatid ang BICAM. Nako mga kapatid, tuloy. Sino ang nakinabang sa pagdagdag ng DPWH budget? Ang pagdagdag ng DPWH budget ay nanggaling sa pagbawas ng DepEd at yung pagtanggal ng trust fund. Okay? Napunta sa DPWH budget, sa madaling sabi, may nakinabang doon. Malamang sa malamang mga kababayan, isa din dyan si Amy. Diba mga kapatid? No, kabatid ng presidente yan, mga kababayan, tandaan nyo. Pero, mas kinampihan niya, no, itong kampo ni Sara. Damay si Amy dito, mga kabatid. And syempre, damay din dito si Bato, si Bongo, si Padilla. Yan. Sila yan, mga kababayan. No? Si Senator Risa siguro, sa tingin ko, exempted dyan si Senator Risa, mga kapatid. Dahil alam naman natin, mga kababayan, no, na opposition siya, nasa opposition na side siya, mga kapatid, dyan sa Senado. Pero itong 19 senator, mga kababayan, na nandyan ngayon, alam na kung gaano kalaki, mga kapatid, yung napakinabangan nito. Biruin mo, ilang milyon yun, ilang bilyon, hindi nga milyon, bilyon talaga to biruin nyo. Noong lumabas yan sa House of the Representatives, mga kapatid, may mga maaayos na budget ang PhilHealth at ang Department of Education. Diba? Pero itong sa DPWH, tinapyasan nila. Kasi malaki, napakalaki talaga ng corruption dyan, mga kababayan, sa DPWH. No? Kaya tinapyasan nila. No, nang sa ganun, matustusan naman itong PhilHealth at itong Department of Education, na kung saan, mga kapatid, ito po yung pangunahing ahensya ng ating gobyerno. Pero mga kababayan, yun na nga ang problema. Kasi pagdating sa Senado, mga kapatid, minagic-magic nila, minikos-mekos nila, mga kababayan. Yung DPWH na kukonti lang, no, or tinapyasan yung budget, biglang napunta doon lahat, mga kababayan. Yung dalawang budget, galing sa PhilHealth at sa DepEd, napunta lahat sa DPWH. Mga walang konsensya. Hoy, mahiya naman kayo dyan, Escudero. Diba? Kunting hiya naman. Eto mga kababayan, etong leadership ni Escudero ang sumisira, mga kapatid, sa administrasyon ni President Marcos. Tapos, mga kababayan, ang sinisi ng mga hunghang na mga supporters ni Digong, no, ay ang administrasyon Marcos. No, bakit daw tinapyasan ang PhilHealth? No, bakit daw tinanggalan ng budget ang PhilHealth?
Di ba mga kabatid? Yun naman pala mga kababayan, no? Alipores naman pala ni Digong ang nagtapya sa budget ng PhilHealth at ng DepEd. Di ba? Dito talaga mga kababayan, ano? Magkakalabasan na talaga ito. Lalo na nasa kalagitnaan na tayo ng termino ni President Marcos. Siyempre si President BBM mga kabatid, iimbestigahan talaga niya yan. Dahil gusto niya, no, bago siya bumaba mga kababayan sa kanyang pwesto bilang presidente, may magandang tawag dito, ligasiya siyang maiwan sa taong bayan. Kaya ngayon, sisiyasatin po yan lahat mga kabatid, no, ng presidente. Kung sino nga ba yung mga corrupt na opisyal ng gobyerno, no, ang nakinabang sa napakalaking pondo nitong 2025 national budget. Nako, jeez, magdasal ka na. Tuloy. Totoo ba yung sinasabi ni Senator Soto na napunta lahat yan sa Senado Patay at ka. sa liderato ng Senado? Patay ka. Oh, di ba? Kaya ayaw nitong mga lintik na mga senador na ito mga kababayan maging Senate President tawag nito si Soto mga kabatid dahil tawag nito mahahalungkat lahat itong mga kabalbalan nila dyan sa Senado. Di ba? Pansin nyo ba mga kababayan? Bago po ang sona ng presidente mga kapatid, bago po magsimula ang 20th Congress mga kababayan, si Escudero ginapang na lahat ang kanyang mga kapwa senator. Oh. Kaya pala ginapang ni Escudero yan mga kapatid dahil takot siyang mapalitan at baka mabuking, no, itong mga katarantaduhan ng kanyang administrasyon bilang Senate President. Ngayon, lumilinaw na ang mga bagay mga kapatid. Tuloy. Gusto rin namin malaman. Kasi ang House ang sinisisi. Hindi ko malaman bakit. Alam mo, 20th Congress ako, wala ako sa 19th. So, nung tinitignan ko itong kontrobersyang ito, outsider ako. Hindi ko makita eh. Dahil andyan ang House version, pumunta sa Senado. Nagkalintik-lintikan doon, pagbalik dito, bakit yung House yung sinisisi? Diba? Okay? Gusto namin malaman yan. Kaya kami sa partido namin, hindi kami papayag. Mag-umpisa yung pagsusuri ng 26 budget hanggat hindi pa naliliwanagan lahat ng misteryo, mga himala na nandito sa 2025 budget. Yung mga kasama yung mga tinatanong mo. Mabuhay po kayo, no? Representative Ronaldo Puno. Napakalaking bagay po nito para sa administrasyon ni President Marcos. O ngayon mga kababayan, malinaw na po sa ating lahat mga kabatid, no, na ang nakinabang sa 2025 national budget ay mga alipores pa rin ni Duterte. Biruin nyo yan mga kababayan, ano? Paano ko nasabi na alipores ni Digong? Lahat sila mga kababayan, pabor kay Sara. O ano, tawag mo dyan sa kanila, di ba? Alipores. Kaya pala ayaw nila ma-impeach si Sara. Kaya pala kampi sila, no, sa magnanakaw nating vice presidente dahil mga kababayan, maging sila mga magnanakaw din pala talaga. Well, yung iba dyan may mga record naman na talaga mga kabatid ng graft and corruption. Yung iba pa nga dyan, nakulong pa nga eh. Oh, di ba mga kababayan? Ako, magkakabulgara na ito mga kabatid bago matapos, no, ang administrasyon ni President BBM. And mabuhay mga kapatid, ano, ang katulad ni Ronaldo Puno na kung saan mga kababayan isinisiwalat po itong bulok na sistema ng ating Senado. Anyway guys, hanggang dito lang itong video na to. Kung nagustuhan nyo po ang ating content ngayon, huwag nyo po sanang kalimutang mag-subscribe at pakilike ang ating video para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Hanggang dito na lang. Adios. Akala ko nandito yung camera ko.